Magandang umaga po sa inyong lahat. Ating tunghayan ang isang inihandang prelude number bilang paghahanda sa ating pananambahan. Nawa, ang bilang na ito ay mag-akay sa atin tungo sa isang taimtim at makabuluhang pananambahan. Maraming salamat po. We are here to praise you. Lift our hearts and sing. We are here to give you the best that we can bring. And it is our love rising from our hearts. Everything within us cries, Abba, Father. We are here to praise you. Lift our hearts and sing. We are here to give you the best that we can bring. And it is our love rising from our hearts. Everything within us cries, Abba, Father. Help us not to leave you, pleasure and the light. Heart and mind and will I say, I love you, Lord. Bilang bahagi ng ating call to worship o panawagan sa pagsamba, ating basahin ang ating teksto mula sa Biblia. Ito ay matagpuan sa Roma 2:5 hanggang 11. Roma 2:5 hanggang 11. Datapwat, ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghukom ng Diyos, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa mga nagsisipagtiyaga, sa mabuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Tatapwat ang sa mga kalaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuotan, kapigatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo una-una at gayon din ang Griego. Tatapwat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Sa Hudyo ang una-una at gayon din sa Griego, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga
tao. Naway pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Habang tayo ay nasa isang sandaling katahimikan, ganapin natin ang pagsisiyasat ng ating sarili. Ating iyoko ang ating ulo, ipikit ang ating mga mata, at humingi tayo ng habag at pagpapatawad mula sa Panginoon ukol sa ating mga kasalanan. At ating hilingin din mula sa Diyos na ang banal na Espiritu ang muling manguna at gumabay sa ating pananambahan. Tayo ay manalangin. Aming kinikilala, Panginoon, na ang lahat sa amin ay mula sa inyo. Nang bawat sandali ng aming buhay ay ayon lamang sa inyong kabutihan at masaganang biyaya para sa amin. Wala kaming may pagmamalaki o Diyos na nagmumula sa aming sarili. Aming magagawa lamang ay kilalanin ng lahat sa amin ang bawat bahagi ng aming buhay ay ayon lamang sa inyong awa at habag para sa amin. Salamat, Panginoon, sa maling pagkakataon na ibinigay ninyo upang kami ay manambahan. Salamat, O Diyos, sa katiyakan na kami man ay magkakalayo sa pisikal. Alam namin na kami bilang inyong mga anak at bilang bahagi ng iisang iglesia ay inyong pinagbuklod na inyong dalisay na pag-ibig at pinag-isa sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. Muli niyo kaming samahan, Panginoon, na inyong sakdal at makapangyarihang presensya. Kumilos kayo sa aming puso upang aming makilala ang aming sarili at malaman namin kung paano pa kami dapat mamuhay at lumago ng higit ayon sa inyong ganap na kalooban. Kung meron man kaming makasama sa panambahan na ito na wala pang katiyakan ng kaligtasan, nawa, kausapin ninyo siya, Panginoon, upang magpasya siyang magsisi, lubos na magtiwala sa inyo, at magsuko ng kanyang buhay. Nawa kay lamang, O Diyos, ang malalahati at mapuri sa panambahang ito. At nawa, ang bawat bahagi din ng pagsambang ito ay magbigay ng kagalakan at kaluguran sa inyong puso. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating pananambahan ngayong umaga. Panibagong umaga po at pagkakataon upang tayo ay magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan at pakikinig sa ating pananambahan. Ating purihin, pasalamatan at sambahin ang ngalan ng Panginoon at itaas ang kanyang pangalan. Ating itataas ang ngalan. Diyos, itataas ang ngalan mo. Aawitin ay papuri. Kagalak ay nasa amin. Pinatawad sala namin. O Kristo, ikaw ay dumating, di man pansin. Sa Kalbaryo'y namatay at nagalay. At ika'y nilibing, ngayon namang kapiling. Ngalan mo ay purihin. Diyos, itataas ang ngalan mo.
wala kay nasa amin. Pinatawad sala namin. O Kristo, ikaw ay dumating, di man pansin, sa Kalbaryo'y namatay at nagalay, at ika'y nilibing, ngayon namang kapiling, ngalan mo ay purihin. O Kristo, ikaw ay dumating, di man pansin, sa Kalbaryo'y namatay at nagalay, at ika'y nilibing, ngayon namang kapiling, ngalan mo ay purihin. Ngalan mo ay purihin. Isang pinakamabisang paraan para ating maipakita ang pagsamba sa ating Diyos ay sa pamamagitan ng ating mga buhay. Nawa tayo ay mamuhay para lamang kay Kristo. Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true. Striving to please Him in all that I do. Yielding allegiance, blood-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call, follow His leading, and give Him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus through earthly the while, my dearest treasure, the light of His smile. Seeking the lost ones, He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Atin pong kamustahin, batiin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-message sa ating chat section. Atin pong awitin, Do Right!
always right and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light, so seek the right in everything you do. Do right till the stars fall, do right till the last call, do right when there's no one else to stand by you, do right when you're all alone, do right though it's never known, do right since you love the Lord, do right, do right. Muli po ay magandang araw at welcome sa bawat isa sa panibagong pananambahan ngayong umaga. Nalalapit na po ang ating 31st Missions Conference and 55th Church Anniversary. Ito'y magaganap sa December 16 hanggang 20, 2020. Para naman sa mga nangangailangan o sa mga nais magbigay, makipag-ugnayan sa mga sumusunod. Kay Ma'am Lisa Beronio at kay Brother John Mata. Yung mga numbers nila ay nakapost sa screen. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating Bethany Fellowship Time or BFT. Ito'y Lunes hanggang Sabado ng alas 8 ng gabi. Tayo rin po ay merong COVID Bible School ng ating pastor. Ito'y Lunes hanggang Sabado pong mapapanood tuwing umaga sa ating YouTube channel at sa Members BBC Cubao Group Chat. At para naman po sa ating Institute for Ministry Development or IMD, our New Life class is open for enrollment today, December 6, 2020. An 8 weeks session about personal salvation and church membership. This class is especially for newly saved and members who wish to know more about salvation and its practical Christian living. Discipleship is not that we work for God, but that God works through us, helping people find and follow and fully become Christ. Our discipleship class enrollment is open any day of the week from 8 a.m. until 5 p.m. And for more details, reach out to Ma'am Minda Fulgar. Maligayang kaarawan po, December 6 today, Lamuel Ablero, Jaire de los Santos. December 7, Monday, Arnulfo J.J. Borlaza, Edna Sanchez, Tabitha Sazon, and Rose Sazon. December 8, Tuesday, Gabriel Ann Calamiong. December 11, Saturday, Cherry Ann Pamintuan, and Jocelyn Naylene Cabrera. Hindi po ay happy birthday po sa ating mga kapatiran na iyan. Happy wedding anniversary din po sa darating na December 10, Friday, Juscoro III and Girly Gale.
Atin pong tunghayan ang mga natatanging bilang.
sa ating daan. Ay kay lupit, kay raming luhat pagtitis, dahil sa kanyang pag-ibig, ligaya ang tugon sa hinagpis, sa hinagpis. Tanging siyang daan, siyang buhay at siyang katotohanan. Si Kristo ang tanging pag-asa at siyang patnubay sa ating daan. Si Kristo ang tanging pag-asa at siyang patnubay sa ating daan. May ascend to the hill of the Lord, and you may stand in His holy place. He who has clean hands and a pure heart may ascend to the hill, may ascend to the hill, may ascend to the hill of the Lord. May ascend to the hill of the Lord, and you may stand in His holy place. He who has clean hands and a pure heart may ascend to the hill, may ascend to the hill, may ascend to the hill of the Lord. Cleanse my hands and my heart, O Lord. Come and purify me in your love. Fill my life with your righteousness, so that I may ascend to your hill. Fill my life with your righteousness, so that I may ascend to your hill. May ascend to the hill of the Lord, and who may stand in His holy place. He who has clean hands and a pure heart may ascend to the hill, may ascend to the hill, may ascend to the hill of the Lord.
Ating pakinggan ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita, Pastor Eves Horda. Muli po ay maganda umaga sa inyo lahat. Kaya dako na po sa ating aralin ngayong umaga at ang pamagat po ng ating aralin ay ang pangwakas na paghatol ng Diyos. Ang pangwakas na paghatol ng Diyos. Sa English po ay the final judgment of God. Yan po hango po sa ating text ngayong umaga sa Romans chapter 2 verse 5 to 11. At nais ko basahin po sa inyo ang mga bersikulong ito sa Romans chapter 2 verse 5. Sabi po ay, "Tatapwat ay sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa karawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghukom ng Diyos, na siya ang magbibigay sa bawat tao ay sa kanyang mga gawa. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghahanap ng kaluwalhatian at puri, at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Tatapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan. Kabigatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo una-una, again din ng Griego. Tatapwat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Sa Hudyo, ang una-una, again din sa Griego. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Kaya yan po ating aralin ngayong umaga, ang pangwakas na paghatol ng Diyos. At ang layo nga po ng ating aralin ay upang tayo po magpasya na maghanda sa paghatol ng Diyos na darating at ating po isipin lagi na tayo magkakaroon ng panagutan po sa ating Panginoon. Mga mahal, bilang pambungad, alam po natin na ating Pangulo po ay mayroong war on drugs, laban po sa mga bawal na droga. At nagkaroon po ng mungkahi matapos na may lunsad na ibalik po ang death penalty o hatol po ng bitay o parusa ng bitay. At ang meaning po ako ay tutol po sa death penalty. Bakit po? Maraming dahilan, no? Pero isa po dyan, para sa akin, ang katotohanan na hindi po perpekto ang sistema ng hustisya sa ating bansa. At sabi totoo po sa anumang sistema, sa anumang bansa sa buong mundo. Wala pong perpektong hustisya na sistema ng hustisya. At kapag nagkamali nga ng hatol ng kamatayan, ang isang huwes, halimbawa, ito pwede na maaaring maitama. Tulad po ng kulong, pwedeng palayain. Pero pag isa pong tao ay na parusahan ng kamatayan, hindi na po siya aring buhayin. At yan po yung maaaring magkamali ang mga tao, dapat sila tao lamang. Wala pong perpektong sistema ng hustisya sa anumang bansa kasama sa atin. Ang mga pulis, ang mga abogado, ang mga taga-usig, mahukom, huwes, sila po ay lahat sila maaaring magkamali. At totoo pong magkakamali talaga. At dahil nga po sa wala pong perpektong sistema ng hustisya, ilang walang kasalanan ay maaaring napaparusahan. Kabilang banda, iba naman po na may kasalanan ay hindi po inaaresto at hindi po napaparusahan. Kaya mga minamahal, dahil nga po hindi po perpektong sistema ng hustisya, dahil po dyan ay ang mga kasalanan, ang mga kriminal, ay misa po nakatakas. Mantayin naman pong walang kasalanan ay kumisan ang napaparusahan. Yan po ay hindi dapat mangyari, no? Dapat po maiayos ang katarungan. Diyan mapasok mga minamahal na kahalagahan ng katarungan ng Diyos. Kailangan matupad ang katarungan ng Diyos. At yan po ay mangyayari, kundi man ngayon, sa huling araw, sa huling paghatol ng Diyos. Ang
katuparan, katulungan ng Diyos ay mangyari sa pangwakas na paghatol ng Diyos, sa final judgment. At doon po, itatama ng Diyos ang mga pagkakamali ng sistema po ng katarungan ng tao. At ang tangi lang pong perpekto sa sakdal na katarungan o sistema ng katarungan ay ang katarungan po ng ating Diyos. Kaya po sa huling araw, sa huling paghatol ng Diyos, nariyan po mangyari ang sakdal na katarungan. Di na makatakas ang gumawa ng kasamaan. At meron pa tayong tatlong bagay po sa ating aralin ngayong umaga. Una-una po ay may darating na pangwakas na paghatol ng Diyos. Pangalawa po, ang paghatol ng Diyos ay batay sa uri ng pumuhay. At pangatlo, ang paghatol ay walang pagkatangi. Una naman minamahal, may darating na pangwakas na paghatol ng Diyos. Ikalawa, ang paghatol ay batay sa uri ng pumuhay. Ikatlo po, ang paghatol ay walang pagkatangi. Kaya una naman minamahal, may darating na pangwakas na paghatol ng Diyos. Darating po yan mga minamahal sapagkat iniipon ng Diyos ang kanyang paghatol. Mari ngayon po ay hindi pa nakikita ang lubos na paghatol ng Panginoon. Meron nga pong mga nakakatakas na masama, may napaparusahan po na walang kasalanan. Ngunit mga minamahal, dati ang panahon na paparusahan ng Diyos ang mga makasalanan, ang lahat ng makasalanan. Iniipon ng Diyos ang kanyang paghatol. Dahil po sa naiipong galit ng Diyos, ipapahayag sa huling araw ang matuwid na paghatol ng Diyos. So nga pumikita po sa ating text sa verse 5, sabi po sa ating verse 5 ng ating teksto, natapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong dinakisisi ay nagitipon ka sa iyong sarili ng puot, sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghukom ng Diyos. Mari po, akala ng iba, no? Kanina, sila nagkakasala, gumagawa ng krimen, kasamaan, at di sila naparusahan. Ang minamahal, akala siguro nila sila yung makakatakas, sila yung makakalusot, sila pa yung nagkakamali. O sa tao, maaaring sila pa yung makatakas na makalusot, ngunit hindi po sa Diyos. Sa ating Diyos, wala makakatakas po sa katarungan ng Diyos. Sa pagkadari ang panahon, ang naipong galit ng Diyos ay kanya pong ibubuhos sa mga makasalanan at sila po ay mananagot. Sila po ay paparusahan at walang sino man na maaaring makatakas, walang sino man ang maaaring magtago. At sa pangwakas na paghatol ng Diyos mga minamahal, sino po ang hukom? Wala iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Si Kristo ang hukom at hatulan niya po ang lahat ng tao. Hatulan ni Kristo ang lahat ng bansa. Siya pinuluklok sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Ayon po sa Matthew 25:31 and 32, titipunin niya ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga bansa at ibubukod niya po ang magamana ng inihandang kaharian at sa kabilang banda ang patungo po sa apoy na walang hanggan, kasama ang dyablo at ang kanyang mga anghel. Kaya po hiwalay po ng Panginoong Hesus binhukom ang papunta sa kaluwalhatian at papunta po sa kapahamakan. Mga minamahal, maaari sa ngayon po, sa pag-uusig na nangyayari sa mga persecution, mga trials, mga pang-aapi po, tayo po ay mahulugmok, tayo maaari manghina. Mga minamahal, hindi po dapat. Magtiwala tayo sa katapatan ng Diyos. Maaari sa kanya yun po ay parang walang katarungan. Sa pag-uusig, sa kasalukuyan, maaaring hindi na maparusahan, dapat parusahan. Nagmana sa bandang dulo mga minamahal, sa pangwakas ng panahon o kawasan ng panahon, mananagat mga minamahal ang mga umuusig sa mga Kristiyano. Kaya sabi nga po sa Biblia, sa unang Pedro 4:19, 1 Peter 4:19, sabi po roon, kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Pinari mga minamahal, magtiwala tayo na tayo man ay usigin, tayo man po'y apihin, kasalukuyan,
Magtiwala tayo mga minamahal na may tinakdang panahon ang Diyos para sa katarungan at pagbibigay sulit sa mga umuusig sa mga matuwid. Mari ngayon po binabayaan ng Panginoon, tila nga. Pero dating panahon po ang mga umuusig sa Kristiyano ay paparusahan na ating Panginoon. At kung anong punto mamahal dito ay ito, ang paghatol ay batay sa uri ng pumuhay. Ang paghatol ay batay sa uri ng pumuhay. Ang hatol po ng Diyos ay ayon sa ating mga gawa. Yan po sabi po sa verse 6-8, sabi ng ating teksto, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa mga nagsipagtiyaga, sa mabuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian, at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Datapwat ang sa mga palaway at mga hindi talima sa katotohanan, kundi bagkos sige sunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuotan. Ayon po sa ating mga minamahal, sa ating teksto, ang mga gumagawa ng mabuti ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, lugar po sa langit. Samantalang, ang mga palaaway ang di sumusunod sa katotohanan at namumuhay sa kalikuan ay tutungo po sa lugar ng galit at puot, yan po ay sa impyerno. Kaya isa pong tanong mamahal dito, no? Ang tinikita rito na ang hatol po sa tao ay ukol po o ayon po sa kanyang pumuhay. Ngayon, maaari mong tanong kayo, Pastor, ibig sabihin ba niyo ba ating pong kaligtasan o parutunguhan ay base po sa ating mabuting gawa? Hindi minamahal, no? Hindi po. Dahil po ating kaligtasan ay sa magitan ng panampalataya. Kaya mamaya ay sa binasang teksto, maaaring sabihin natin, umutanong tayo, Pastor, bakit gano'n? Tila ang ating putunguhan ay depende sa ating gawa o pumuhay. Ang mga masama patungo sa impyerno, ang mabuti ay tungo sa langit. Sabihin Pastor, ang ating pong kaligtasan ay batay sa ating mabuting gawa. Di minamahal, no? Dapat natin, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng panampalataya. Ngunit, ang hatol sa atin ay batay sa ating gawa. Ngayon, isipin natin, Pastor, parang kontra ata yan, no? Bakit ganon? Dahil nga minamahal, ang dapat natin na ang tunay na panampalataya ay may mabubuting gawa. Ang kaligtasan po ay sa magitan po ng panampalataya. Ang hatol ay sa magitan po ng ating gawa. Ngayon, kung talagang tayo po yan ang patay kay Kristo, tayo po ito ay naligtas, tayo po ay na anak ng Diyos, dapat po ay makita sa ating buhay ang mabuting gawa. Ang tunay na panampalataya ay nagbubunga ng mabuting gawa. Kung tayo po ay tunay na anak ng Diyos, tunay na Kristiyano, dapat po tayo sumasagana, hindi po sa masamang gawain. Tayo sumasagana dapat sa mga mabuting gawa. Kaya po, minamahal, kung tayo po yung mga Kristiyano nagsasabi, ating patunayan yan sa magitan po ng tunay na mabuting gawa. Ang tunay na Kristiyano ay merong tunay na mabuting gawa. At ipakita ating panampalataya sa magitan ng ating gawa. Ipakita ang gawa sa magitan ng binagong buhay. Hindi lamang dahil sa may paniniwala ka o magandang salita o sikat na reliyon, member ka ng isang malaking simbahan o iglesia o mahusay na forma, hindi minamahal, no? Ang mga anak ng Diyos, ang mga tunay na Kristiyano, ay may kita po sa kanilang uri ng pumuhay. Bilang anak ng Diyos, mga Kristiyano mga tunay, tayo pinalaya na sa kasalanan. Tayo dati mga alipin ng kasalanan, ngayon po tayo alipin na ng Diyos. At dahil dito, dapat makita sa atin ang bunga ng kabanalan sa ating buhay. Ay nga po sa Roma 6:22, datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal. At ang wakas ay ang buhay na walang hanggan.
Kaya po kung tayo po ay tuwing na Kristiyano, tayo muling pinanganak, tayo binago na, ay dapat makita po sa ating bagong buhay at binagong ang buhay. Pumuhay na hitik sa mabubuting gawa. Mga minamahal, isang dahilan po na dapat makita sa atin ang mabubuting gawa ay dahil bilang mga Kristiyano, yan po ay merong bunga, merong consequence, no? Tayo gumagawa ng mabuti, hindi lamang po dahil mga Kristiyano tayo, pero ating pong paggawa ng mabuti ay meron po yung consequence, may bunga po yan. Bakit? Dahil tayo po, bilang mga Kristiyano, ay managot po sa ating Diyos. Sabi nga po ni R.L. Dabney, the gospel teaches us that while believers are not rewarded on account of their works, they are rewarded according to their works. Tinuturo ng Ebanghelyo na ang mga manampalataya ay hindi ginagantimpalaan dahil sa mga gawa, ngunit ginagantimpalaan sila ayon sa mga gawa. Mga mahal, hindi tayo maaaring maligtas sa mabuting gawa. Ngunit ating pong paggawa ng mabuti ay meron po yung bunga, may konsekwensya. Dahil tayo po ay hatulan ng Panginoon, husgahan tayo ng Panginoon ayon sa ating magawa. Tayo po ay manalagot sa ating Diyos. O mga minamahal, bilang mga Kristiyano, tayo po ay malagot sa ating Diyos. Sa pangwakas hatol ng Panginoon, tayo malagot sa ating Diyos. Bakit po? Sapagkat ang paghatol ay walang pagkatangi. Walang pagkatangi, mga minamahal. Lahat ay mananagot sa Diyos. May parusa at kabutihan sa bawat isa, tayo may Hudyo at Hentil. Yan po sabi sa ating teksto, sa verse 9 to 11, sabi po roon, kapigatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo una-una, at gayon din ng Griego, katapwat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat tao gumagawa ng mabuti. So, Hudyo ang una-una at gayon din sa Griego, sapagat ang Diyos ay hindi nagkatangi ng mga tao. Mga minamahal, bawat kaluluwa, bawat tao, ikaw man ay Hudyo o Griego, Hentil o hindi nga Hudyo, tayo managot po sa ating Diyos. Tayo po ay harap, lahat tayo harap sa Diyos at hatulan niya. Ay nga po sa 2 Korinto 5:10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa magitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Minamahal, maging Kristiyano o hindi, lahat tayo harap sa Diyos upang hatulan at tanggapin ang karapat-dapat sa atin. Ayon sa ating mga gawa, ayon sa paraan at kung paano tayo namuhay. Kaya mga minamahal, ilang bang wakas, alam niyo po bang kasabihan po na face the music o harapin ang musika? At yan po ay ayon sa aking pag-usuri, saan ba nanggaling yan? Ay doon po nanggaling tila sa isang pangyayari ukol po sa isang mayaman. Sabi pong face the music, sabihin po, kailangan mong harapin yung bunga na yung ginawa. Kailangan managot. Face the music. Yan po ay nagmula marahil sa isang pangyayari sa isang mayaman. Siya po ay ibig sumali sa isang orchestra. No? Kaya siya pinayagan, dahil mayaman siguro siya, isang imperial orchestra. Kaya lang po, di siya marunong tumugtog. Hindi siya marunong tumugtog. Ibig niya sumali sa orchestra. Kaya ginawa niya, siya humawak ng isang flute, umupo sa second row, at tuwing may tugtog po ang orchestra, taas niya ang flute, lalagay sa bibig, galaw ang mga daliri, at kunyari siya po ay tumutugtog. Ngayon, totoo mga minamahal, siya po ay walang alam sa musika. Kaya siya kumikilos, kunyari tumutugtog, pero walang tunog po ang kanyang instrumento. At tuloy po nito yung pandaraya, no? Papapanggap. At ginawa niya po ito ng 2 taon. Ngunit, nagkaroon po ng pagkapalit ng konduktor sa orkestrang ito, at ginawa po ng konduktor, chinek niya bawat isa.
para alisin ang di abot sa kanyang standard. Ito pong peke, kunyari may sakit, sabi ng doktor naman, wala nang sakit, no? Kasi ayaw niya ma-check siya. Kaya sa banal ng mga minamahal, umamin din na fake siya dahil dapat niyang harapin ang musika, face the music, harapin ang katotohanan. Maaari siya po yung napagkunwari ng maraming araw, 2 taon, pero sa bandang huli, he has to face the music, siya po ay nahuling peke. Ang tayo nga minamahal, tayo may Kristiyano o anumang ating reliyon, lahat po tayo. We must face the music. Hindi tayo maaaring magkunwari, tayo maaaring magtago. Dati ang panahon, ating harapin po ang katotohanan. We have to face the music. Nawa sa ngayon pa lamang minamahal, ngayon pa lamang, ay meron tayong tunay na ugnayan o relasyon sa ating Panginoon Hesus. Nawa siya na po ang ating sarili kapagligtas, Panginoon, at hari ng ating buhay. Sapagkat yun lang pong paraan upang tayo po ay magiligtas. At nawa sa ating buhay bilang mga Kristiyano, nakikita po dyan ang mga bagay-bagay na ayon sa inaasahan ng Diyos sa isang buhay ng isang tunay na Kristiyano at anak ng Diyos. Ang buhay na mayroong kabanalan, pag-ibig, paglilingkod sa ating Diyos at sa ating kapwa. Na makita po sa atin ang tunay na pagka-Kristiyano, ang mga bunga ng tunay na panampalataya. At dahil nga po lahat tayo harap sa ating Panginoon, nawa ay tayo mayroong malasakit para sa mga niligtas. Sapagkat pag sila po ay wala sa Panginoon at siya humirap po sa pangwakas sa paghatol, tunay po na sila na ang pinakakawawa po. Nawa po ating pagmalasakitan, ang ating hindi paligtas na kapamilya, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Sapagkat sa pagharap nila sa Panginoon, sila po hindi ligtas. Wala nang pagkakataon pa para magsisi at manampalataya. Sa kanilang pagharap sa ating Panginoong Hesus, wala na pong pag-asa, kundi paghatol. Ngayon po ang araw, ng ilang pagkakataon para maghanda sa pangwakas na paghatol ng Diyos. Nawa tayo po ay handa na, ganyan po ang ating kapwa. Magmasakit tayo para sa kanila, ibagay ebanghelyo sa kanila, upang sila po ay makatakas sa tiyak na paghatol, kapamakan wala sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa panibagong babala at paalala mula sa inyong salita na aming tinanggap ngayong umaga. Nawa, ito'y aming tugunan sa pamagitan ng pagiging laging handang humarap sa inyo. Humarap sa inyo anumang sandali o araw mangyari ang huling paghatol. Nawa, lahat kami o Diyos ay matagpuan na malinis at matuwid dahil sa kaligtasang ipinagkaloob ninyo sa amin. Kaligtasan dahil lamang, Panginoon Hesus, sa inyong sakdal na kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Nawa, lahat din kami ay mamuhay ayon sa aming katayuan bilang mga Kristiyano, ipinanganak na muli at inyong mga anak sa Espiritu. Makita nawa sa amin sa bawat sandali ang katapatan sa pagsunod ng inyong banal na salita, ang pagpapasakop sa inyong nais at pagganap ng inyong plano para sa aming buhay. Sumagana nawa kami sa aming paggawa ng mabuti at paglilingkod sa inyo at sa aming kapwa. Lagi nawa kaming naghihintay at nagbabantay sa inyong pagbabalik. Harapin nawa
namin ang inyong ikalawang pagdating, Panginoong Yesus, hindi ng takot at pangamba, kundi ng buhay na pag-asa at lubos na kagalakan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating pagbibigayan. Maaari na gamitin po natin ang ating mga giving envelopes. Kung hindi, or wala pa po kayong giving envelopes, ipagbigay alam lamang po natin kay Ma'am Girlie upang maipadala ang inyong mga giving envelopes. Mateo, Kapitulo 6, versikulo 19 hanggang 21. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y nang huhukay at nagisipagnakaw ang mga maganakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghukay at hindi nagisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Tayo ay manalangin. Ang pagpasalamat ay muli naming ipinaabot sa iyo, aming Diyos na buhay at makapangyarihan. Salamat na sa umagang ito ay muli mo kaming pinangunahan sa gawaing ito para aming mapapurihan at may taas ang iyong pangalan. Sa aming pagbibigayan ng aming mga ikapo at handog, ipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin na aming maibigay ang nararapat para sa iyong gawain. Salamat sa lahat ng mga biyaya na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak, ang Panginoong Hesus. Amen. Atin na pong ihandog ang ating mga kaloob at ikapo. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa loob ng isang linggong lumipas na kami po ay iyong iningatan at pinagkalooban ng mga pagpapala na ayon sa iyong kalooban. Salamat sa lahat ng pag-iingat mo sa amin na malayo sa lahat ng sakuna, sakit at sa lahat ng sakmal ng sanlibutan. Sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nagkaloob ng kanilang mga ikapu, mga handog at sakripisyong pagbibigay. Naway pagpalain mo, Panginoon, ang salaping aming nalikom sa araw na ito. Naway magamit ng may kahusayan sa lahat ng mga pangangailangan sa gawain na maibahagi ang iyong ebanghelyo at sa iba pang pangangailangan ng aming iglesia. Kaya muli, Panginoon, buksan mo ang pagpapala ang lahat ng aming daluyan ng biyaya. Ingatan mo po ang aming mga hanap buhay, negosyo, at iba pang pinagkukunan ng ikabubuhay. At sa muling pagpasok ng susunod na linggong ito,
Ingatan kami, O Diyos, sa lahat ng sakmal ng sanlibutan at ilayo kami sa lahat ng mga balakid sa aming hanap buhay at pagpapala. Pag-aangin mo po ang aming mga gawain at ayon sa iyong kalooban, ang lahat ng ito'y aming pinasasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Hesukristo na sa aming nagbigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Para sa ating pangwakas na awitin, our theme song for our upcoming year-end activities, White Unto Harvest. Go and work today, soon the harvest time will be o'er. Who will bear the sheaves away? Long he calls, do not delay. Will you answer, here am I, send me? Wide unto harvest, low sets the sun. Where are the reapers? There's work to be done. Wide unto harvest, oh list to his plea. Will you but answer, here Lord send me? You may never cross the ocean, foreign lands you may never know. God has planned for you a field, all he asks is that you yield. Will you answer, here am I, send me? White unto harvest, low sets the sun. Where are the reapers? There's work to be done. White unto harvest, oh list to his plea. Will you but answer, here Lord send me? No more time for ease or pleasure as the daylight fades in tonight. You must bear the gospel news, or the harvest you will lose. Answer quickly, here am I, send me, oh Lord send me. White unto harvest, low sets the sun. Where are the reapers? There's work to be done. White unto harvest, oh list to his plea. Will you but answer? Will you but answer? Will you but answer? Here Lord send me. Here Lord send me. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Ama, sa iyo pong salita na muli ay iyong ipinangaral sa amin sa umagang ito na nagsilbing aming tagapagpaalaala upang aming malaman ang iyo pong kalooban. Tunay po na ikaw, Diyos, ay makatarungan sa paghatol sa lahat at wala kang kinikilingan sa kanino mang tao. Mayroon mang maayos na buhay o wala mang talinong taglay, sila'y pantay lamang sa pagtanggap ng biyaya at kahatulan. Sapagkat ang iyong pamantayan sa paghatol ay nagmumula sa katotohanan
ng iyong mga salita sa pagtanggap ng kaligtasan at kapahamakang walang hanggan. Dalangin ko po, Ama, ang mensahe na aming napakinggan ay magbigay hamon sa iyong mga anak na tumalima sa iyong panawagan sa pagsunod upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa mga taong wala pang Kristo sa kanilang puso at sila'y magsisi at tumanggap ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama, sa lahat ng ginamit mo sa pananambahan sa araw pong ito ng linggo. Una po sa aming Pastor Ebies Acorda sa pangangaral ng iyong salita. Pagpalain mo po ang lahat, ang buong pamilya ng Bethany Church at ilayo sa lahat ng kapahamakan at karamdaman. Sa mga nakinig ng mensahe na wala pang kaligtasan, ay mahipo ng banal na Espiritu ang kanilang mga puso at tumanggap sa Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay aming pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa mga kapatiran na nakilahok at nakisa sa ating gawain ngayong umaga. Tayo po ay magkita-kitang muli sa darating na linggo.